Nalalapit na naman ang Kapaskuhan. Isa sa mga wise yung pwedeng gawin sa inyong 13-month pay or bonus ay magpundar ng inyong sariling motor. Bakit kamo? Palala na ng palala yung traffic situation natin at pataas na ng pataas ang presyo ng gasolina. So, ang pinakamaganda natin gawin, yung pinangbabayad natin sa pamasahe, ipundar na natin ng sarili nating motorsiklo. Madali pang isingit sa mga traffic situation. Pero ang tanong, anong motor nga ba ang pinakamatipid sa gasolina? Sa larangan ng automatic, ito na yata ang pinakamatipid. Nalo lang naman ito sa Safe Run Challenge na umabot sa around 80 kilometers per liter. Biruin mo yun, parang kang pumunta ng Laguna hanggang Bicol at may tira pa dun sa gas tank mo. Ganun katindi. Silipin natin ng malapitan. Tara! Ito na nga narises ang Honda Beat Fi. Kung makikita ninyo, napakababa na kanyang seat height kaya hindi mag-worry yung mga beginner riders natin dyan kung abot ba nila. Kasi yun yung isa sa pinaka nire-recommend ko. Dapat abot mo yung motor at magaan. Ang seat height nito is only 740 mm habang ang kanya namang weight is 93 kilograms lang. So napakagaan nito, napakadaling imaneho lalo na kung di ka pa marunong magmotorsiklo. Di ka matatakot na baka matumbahan ka ng motor. Mababa, good for short riders. Malawak din ang kanyang legroom kaya even tall riders ay walang problema sa motorsiklo na ito. Huwag ka din papalin lang kasi hindi porket mababa ang seat height, mababa din ang ground clearance. 146 mm ang kanyang ground clearance. Kaya kahit na mapunta tayo sa mga baha o kaya naman sa mga lubak-lubak na kalsada, no worries na sasayad yung inyong ground clearance. Dig, di ba? Napaka-comfortable din ang kanyang seating position. Kung nakikita nyo, naka-upright lang ako dito and meron pang room for a pillion ride or kung mag-aangkas kayo. So naka-upright seating position ko para lang ako nakaupo sa upuan kaya kahit gaano kahaba yung biyahe, hindi ako mangangalay dito sa isang to. Plus, kung mamamalengke ka, meron din siyang gulay board. May hook siya dito, pwede mo isabit yung inyong mga pinamili. Ganun siya ka-convenient gamitin pang araw-araw. Isa ito sa pinakasulit na motor ni Edices kasi kung makikita nyo sa presyo niya, hindi siya mukhang cheap looking motorcycle. Napaka-premium pati ng mga paint job niya at pati yung mga quality ng plastic niya. Kung makikita natin, super premium din. Malleable or flexible ito kaya kahit na hindi natin masasabi kung ma-aksidente tayo or matumba natin yung motor, hindi siya mag-shatter into pieces or mababasag ka agad-agad. Plus, loaded din ito sa specs and features for its price point. Biruin mo, meron ka ng ACG or alternating current generator, 108cc Fi na or fuel injected, 4-stroke single overhead cam, 2 valves kaya matipid sa gasolina with ESP and PGM Fi. Pero hindi ka mabibitan kasi meron itong maximum power na 6.48 kilowatts at 7,500 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 9.21 Newton meter at 6,000 RPM. So kahit mabigat ang aangkas dito or sasakay dito, walang problema kasi kayang-kaya ng motorsiklo. Even on the uphill or para sa mga delivery rider or kung saan mo man to gagamitin pang hanap buhay. Swak na swak ang motorsiklo na ito. Makapit din ang kanyang preno kasi kung makikita nyo, meron tayo dito Nissin caliper paired with the single hydraulic disc na braking system sa unahan. Tapos may option ka pa for a combi brake system na variant. So pag sinabing combi brake, pag piniga mo yung kaliwang brake lever, may sumasamang kanan. So safe na safe ito for beginners kasi dalawang brakes agad yung gumagana. Isa din sa pinagmamalaki ng Honda yung kanilang napakagandang plane ng suspension. Meron tayo dito telescopic fork sa unahan. Tapos pagdating sa mga likuan or banking, mag-i-enjoy ka sa motor na to kasi meron tayo dito 80 by 90 by 14 inches wheels. At ang maganda niya, for its price point, tubeless na rin yung kanyang mga gulong. Halos ang hirap yata makahanap ng tubeless na gulong para sa ganitong presyohan ng motor. Kaya dun pa lang, alam mo na meron kang value for money, di ba? Sa unahan ni Edices, napakaganda na ng itsura niya. Pero syempre, hindi papatalo sa likuran. Sa likuran din, sobrang pogi niya. At pag sinabi kasi yung Honda Beat, super compact at saka good quality, yun unang pumapasok sa isip ko. Meron tayo ditong unit swing na napakaganda ng play. 90 by 90 by 40 naman yung kanyang size ng gulong sa likuran. Drum brakes tayo para sa preno. And isa sa pinagmamalaki nito is meron pa tong kickstart. Usually sa mga motor nowadays, wala na tayong kickstart. So just in case mapunta tayo sa mga sudden situation na rediscarga yung baterya natin, tapos nasa liblib na lugar tayo, wala kang pangamba na hindi mo na mapapastart yung motor mo. Unlike kung walang kickstart, tulak ka na parang kotse, di ba? Nagustuhan ko rin na compact yung kanyang pinaka tail light. So wala nang mababali at mga signal lights in the long run. Very visible din siya and meron din tayong reflector dito, added visibility sa gabi. Wala siyang ilaw para sa plaka pero nakasama na sa whole assembly nung kanyang pinaka tail light. Tapos may susian dito kasi pag sinusi mo siyang ganyan, bubukas yung kanyang seat storage. Pwede kang maglagay ng gamit dito sa loob. For its price point, isa na to sa may pinakamalaking seat storage. Given the fact na yung dimension ng motor is medyo maliit lang, napakadami mo nang pwedeng ilagay dito sa kanyang seat storage. Pwede ka nang maglagay ng mga pinamili mo. At the same time, yung mga papeles ng motor or kapote kapag ka umuulan. Sasabihin ng iba siguro, hindi naman kasya dyan yung mga ganitong helmets eh. So, meron sagot dyan. Meron din siyang designated hooks dito. Kaya doon mo pwedeng isabit yung helmet mo. Kung papasok ka sa mall, pwede mong iwan kasi sasarado mo lang yung inyong
kanyang pinakaupuan. Nakasabit na doon yung helmet at hindi na siya basta-basta mananakaw. Pagdating naman sa fuel tank capacity, meron tayo ditong 4 liters of fuel tank capacity. Yun nga, sinabi ko sa inyo, para sa kanyang fuel consumption, kahit makarating ka ng Bicol, kayang-kaya na kanyang fuel tank capacity. Baka may natira pa. Of course, depende pa rin yun sa inyong throttle habit at sa bigat ng driver, pati na rin sa road condition. Sabi nga nila, di ba, kung hindi ka na lang din naman makakapasok sa expressway, doon ka na sa pinakamatipid sa gasolina. At isa nga yung Honda Beat sa mga motorsiklo na yon. They also pay attention to details kasi kung makikita nyo yung kanyang pinaka-grab bar, matte yung kanyang finish and very sturdy yung feeling niya. Super compact ng motorsiklo kaya ang sarap talagang ibiyahe. Malayo o malapit pupuntahan mo, magugustuhan mo tong motorsiklo na to. Yung quality ng kanyang seat cover is very sating, netizens, and yung upholstery at yung kutsyon niya napakalambot kaya even sa mahabang biyahe, hindi ka mangangamba na baka magkapaltos yung puwet mo, di ba? It is something na napakahalaga para sa ating mga drivers. Also, may konting ukit siya para nase-separate yung driver at yung angkas. Pero even yung inyong pillion ride, napaka-generous din ang kanyang upuan. Yung kutsyon, hindi rin siya sobrang tigas sa puwet. So, that's one thing na magugustuhan ng mga angkas natin. Isa pa sa magugustuhan nyo, netizens, for its price point at sa kanyang kategorya, naka-semi-digital meter panel na tayo. Ibig sabihin, merong analog display at merong digital. Sa digital, makikita natin yung ating total odometer at saka yung fuel gauge. Dito naman sa analog, makikita nyo yung ating speedometer at saka yung mga turn signals, ayan, tsaka high beam and low beam indicator, pati na rin engine check. Tapos may konti lang tayo ditong Honda emblem, pride of ownership. Pati yung kanyang mga buttons, netizens, super sturdy at napakaganda na quality. Hindi siya cheap quality plastic. So, mag-e-enjoy ka na pumindot-pindot dito, even on the handle grips. Hindi rin siya sobrang masakit sa kamay na tipong magkakakalyo ka. So, kahit walang gloves or nalimutan mo yung gloves mo, masarap pa din itong imaneho. Ganito naman ang sound ng kanyang busina. Dito naman sa unahan niya, netizens, super convenient din dahil meron tayong dalawang bulsa. Sa kanan, meron tayo ditong medyo mababaw na bulsa. So, kasya yung mga easy access natin kung magbabayad tayo sa toll gate ng subdivision or sa parking. Napaka-easy lang ng access dito sa isang to. Habang kung gusto mo naman na medyo malalim, let's say, ilalagay mo yung inyong smartphone. In my case, testing natin kung kasya yung aking iPhone 14 Pro Max, 1 terabyte. Fully paid. Dito sa kabila, ayan o, kasya din siya o. So, hindi ka na mag-wonder kung saan mo ilalagay yung phone mo just in case you're on the go. Tapos, i-chat mo lang yung susunduin mo. Nasaan ka na? Dito na ako. Lagay mo lang dyan. It is deep enough para masabi mo na hindi na siya malalaglag basta-basta kung babiyahe tayo. Di susi pa ito, netizens, pero makikita nyo meron siyang key shutter. Kaya kapag kinlose mo siya ganyan, hindi mo na ito masususian. So, iwas din to sa mga magnanakaw. Ngayon, pwede mo rin i-lock yung manibela. Ayan, ngayon gusto ko sa Honda. Bawa, gusto mo sa right i-lock. Pwede. Ngayon, kung gusto mo sa left i-lock, pwede din. So, ayun naman yung kanyang mga security and safety feature para hindi manakaw yung ating motorsiklo. Stig, di ba? Sa side view naman yan, netizens, appreciate ko na nag-incorporate sila ng mga decals para masabi natin na sulit naman yung binayad natin. Hindi siya super simple lang. Meron siyang mga nakasulat na compact, sportmatic dito sa gilid. Tapos may FI doon sa kabilang gilid and then Honda. Tapos ang ganda rin ng kanyang beat. Very iconic na logo to, tong beat na to. And hindi lang siya plain na decals doon. Merong konting patterns dito and then nag-combine yung kulay white dito for the fonts. So, yung mga ganyang decals, netizens, nakaka-improve din yan sa ating visibility, lalo na sa gabi. Napaka-importante na visible tayo, lalo na kung gato kaliit yung dala natin. Halos gatuldok na lang ito pagka madilim yung dinadaanan nating lugar. Yung tambucho naman yan, netizens, super compact din. Pag nakita nyo sa personal, napaka-good looking niya. Sobrang simple lang niya, pero ang ganda tignan. Ngayon, pagdating naman sa tapakan sa angkas, we have here rubber material na alam mong durable or tatagal talaga in the long run. And of course, hindi madulas kasi nga naka-rubber material tayo. Also, idagdag mo pa na meron din tong kill switch sa kanyang side stand. Kapag sinide stand mo yung motor, mamamatay yung makina or di mo siya mapapastart, that's a safety feature para hindi ka makaalis na naka-engage yung side stand. Nakakatakaw aksidente kasi yung mga ganong scenarios. One thing as well na worth mentioning is yung kanyang park brake lock. So kapag in-engage mo siya na ganyan, netizens, hindi na iikot yung likuran na gulong or naka-engage yung ating likuran na gulong. So nagagawa niyan kapag ka nasa traffic situation tayo, hindi mo maatrasan yung mga nasa likuran mo, motorsiklo. O kaya naman kapag pababa o pataas yung inyo na pagparkingan, hindi gugulong basta-basta yung inyong motorsiklo. So that's also something na para sa iba maliit na detalye, pero sa pang-araw-araw, very useful po yan. Alam ko super convinced na kayo based dun sa mga specs and features na pinakita ko sa inyo, netizens. Pero ang tanong, magkano nga ba tong Honda Beat FI? Ang presyo niya for the SRP is 70,772. Pero maganda doon, dito sa Motor Trade, makukuha mo na siya at may uuwi sa halaga lamang na down payment na 4,000 pesos. And then kung gusto mo naman ng installment, magma-monthly ka lang for 3 years ng 3,353. So di ba, netizens?
kasi sabi sa inyo imbis na nagrereklamo tayo sa patas ang presyo ng pamasahe, sana nagpupundar na tayo ng motorsiklo. And isa sa may re-recommend ko na pwede kayong kumuha, fast transaction, even yung approval, pinaka-result na inyong CI, super bilis lang dito sa Motor Trade. So, visit nyo lang yung any Motor Trade na makikita nyo nationwide dahil napakadami naman nilang branches. For sure, makakapaglabas agad kayo ng motor ng walang kahirap-hirap. So, yun lang, netizens. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.